Alright, magandang gabi no mga minamahal nating tagapakinig at tagapanood dito sa ating channel no, Gala the Explorer. So dito tayo ngayon sa harap ng City Hall of Davao once again. Walang kasawa-sawa kasi lugar natin to napakaganda. The most iconic City Hall kasi it's a century old City Hall. Itong kung ano yung hitsura nito, ito yung hitsura niya 98 years ago. So ibig sabihin 2026 magwa 1 year old na ho itong City Hall na to dito. So ibig sabihin ginawa ito noong 1926. Tama? So century old. So napaka-iconic nga naman, di ba? So ano to, kumbaga parang protected by historical sites, ano ba tawag, di ba? Sa for example, lahat mga taga Iloilo, di ba? Yung Iloilo City, di ba mayroong ano diyan sa may city proper, di ba meron kayong ano diyan, yung napakagandang Capitolio ng ano Iloilo City, yung old Capitol, di ba? Ang ganda ng ano ng ang dami ko picture diyan sa ano sa Iloilo Capitol. Ang hilig-hilig ko kasing talagang ano mangolekta ng picture. Ang hilig-hilig ko talagang ano mag-experience no, manood talagang ano. Ako'y laging na-amaze, napapawaw, napapahanga sa mga old, mga historical sites and mga artifacts sa isang lugar. So yun na nga no. So for example sa Cebu City, it's the Fort San Pedro. Fort San Pedro sa may ano, Plaza Independencia. Sa Bohol naman ay yung Baclayon Church, yun. Tapos sa Iloilo City is yung Capitolio. Tapos yung sa may Molo, tsaka yung ano, yung Haro Cathedral. Ganda. Ganda ng mga ganong lugar. Basta ako'y talagang ano, para akong nagtatransport sa past, parang gano'n no. Oo, totoo yan. The moment na mahahawakan at makikita ko, makikita ko pa lang malapitan yung isang establishment or isang structure. Tapos maramdam ko talaga na luma ano, mararamdam ko talaga siyang ano, marami na siyang pinagdaanan no na panahon. So for example, yun na nga, bali yung mansion sa may Molo Mansion, tapos yung Haro Cathedral, tapos yung Capitolio. Basta anong tawag diyan, hindi ko masyadong kabisado or matandaan ko anong tawag diyan. Basta yung ano siya, batas talaga siya ng Pilipinas na panatilihin, protektahan ang isang establishmento na ito ay parang ano, heritage, cultural heritage, parang ganun ba yun? Oo. So yun yung ano, nabasa ko doon, nakita ko doon sa may old capital of Iloilo City. Ang ganda ng ano, Capitolio nila kasi nga parang wooden, basta lakas maka antique no ng datingan. Tapos dito sa Davao, ito pa lang so far yung nakita natin. Alam niyo naman to, itong ganitong disenyo, ano yan lakas maka European style, di ba? Tapos yan lang, our humble City Hall na napaka-iconic, napakasikat and almost 1 year old, 100 years old or century old na ito. And yun na nga, bali pakita ko rin sa inyo yung ano natin ginagawang or ongoing no na installation ng aming Christmas lights dito. So ibig sabihin mga next week or next 2 weeks, parang gano'n no. So mag-iiba na ang hitsura nitong ating City Hall of Davao area dito sa ating San Pedro Square. Kasi nga lalagyan to ng mga Christmas lights, di ba? Mga Christmas lanterns. May mga lanterns na pero hindi pa lang siya pinailaw. Iaabangan natin yan. So baka next week, basta ano lang, antabay lang kayo lagi dyan no? I-turn on nyo lang yung ano, notification para lagi ho kayong updated may ganon. Hindi, ano lang, para pag mayroong mga interesting topics kayong inaabangan about Davao City, so at least man lang may kita ho ninyo. O nga pala, ito syempre random topic lang ho tayo dito ngayon no, sa vlog na to, featuring City Hall of Davao City and San Pedro Square. Okay lang ba sa inyo? Mga taga Davao ito, mga taga Davao, ako yung mananawagan, shout out sa inyo dyan na mga nanonood. Kasi we have 16,000 plus subscribers. So ito ay mga Filipino, tapos may mga foreigner din, mga Indian, Americans na
napaibig din sila sa Davao City. Like dito ngayon nag-aaral yung mga Indians national, no, nagko-comment sila sa akin, nagme-message, no, na yan na nga, thank you for showing Davao City kasi it's part of our life. Diyan kami nag-aral, we've been there, we live there. Oh, diyan kami na mold as a professional na ngayon, ganun, no. So Davao City is one of the best city na napuntahan daw nila, tinirhan, safest place, safest city, ganun, no. Friendly people, local people, mga ganon. So maraming nanonood ng mga Indian and mga Americans basta ganon, no? So salamat although hindi ko man makater yung talagang pinaka gusto sana nila na sana ako'y mag-i-English kasi di ako English speaker, hindi ako Tagalog lang talaga, Tagalog tsaka Bisaya, Cebuano, ganon. So yun na talagang kaya kong gawing lingwahe. So yun, bali ngayon ito I'm talking to you. Yes, if you are watching this, tas ikaw ay Davao-inyo, taga Davao. Pag ako ba ay gagawa ng ng panibagong channel na ang magiging natin, i-feature ho natin is yung lang parang history or memory. Davao City memory or Davao City history. Basta about Davao City, like yan lang, pupuntahan natin yung mga old and artifacts, mga lumang daan, mga lumang tao, mga sinaunang tao. Yung ganon, yung all about Davao na ang makaka-relate lang talaga mostly is Davao-inyo. Kasi ito kasing 16,000 subscribers natin. Yan hindi kasi yan mga Davao-inyo lang, no. Yun na nga, as I've said, halo-halo na ho yan, mikos-mekos dahil nga rin sa ating content na pagiging gala, no. So every time na ako'y gumagala, so meron akong mga new experiences na sinishare. Yun na nga, paano sumakay ng eroplano, paano mag-check-in sa mga cheap na mga hotel sa mga affordable na mga staycations, paano mag-book yung mga guides. Siyempre parte ng natin pag tayo kasi gala, 'di ba? Malaman ng ating kamag-anakan, pamilya, mga kaibigan na tayo ay nakapunta sa ganung lugar. Siyempre, mga iba nagpapa-tutor, humihingi ng guide kung paano nga ba makapunta doon, magkano pamasahe, magkano ang possible na budget, 'di ba? Magkano yung possible na gagastusin, ilang days ba kailangan para ma-enjoy yung tour and travel sa isang lugar. 'Di ba? Ganon yun. Yun ang talagang mostly madalas ko talagang na re-receive ng mga katanungan, frequently asked question ng ating mga kababayan, kakilala, subscribers at ng aking mga personal talaga, no, mga kakilala ko talaga personal na mga tao, like kapitbahay, kamag-anakan, ganon, no. So talagang nanghihingi sila sa akin ng information, ideas kung paano makapunta sa lugar, magkano, paano mga ganon, no. So nagkaroon tayo ng mga subscribers ng 16,000 dahil din doon, no. So ngayon may mga topic, may mga certain topics ho tayo dito na hindi makaka-relate yung mga taga ibang bansa, I mean sorry, mga taga ibang lugar, no, like taga Manila, taga Visayas, in some part of Mindanao. Kasi we're not talking about Davao, although featuring Davao, pinopromote ko pa rin in somehow, no, anyhow, in some point I'm promoting Davao City, and binibigyan ko rin ng mga tawag nito, ini-orient ko rin ang mga taong balak pa lang pumunta ng Davao City, kung ano nga bang iwasan, anong dapat iwasan sa Davao. Yun na nga, hindi iwasan ng mga lugar, ha, kasi Davao City is such a safe place city ho talaga, kahit pa doon ka sa pinaka-rural areas, kahit pa pupunta ka ng Mount Apo, Davao City pa rin yun. So safe ang lugar consistently. So ang ibig ko na sabihin dito is na iwasan, ino-orient ko yung iba na wag bastang magtatapon-tapon ng kalat dito sa Davao. Huwag kayong magbitbit ng shabu, marijuana, huwag kayong magbitbit ng mga deadly weapons, gano'n, no, kasi meron kayong kalalagyan dito. So parang gano'n lang naman ang ginagawa ko. So magko-content pa rin ako dito all about Davao, pero yun nga, it's all about Davao City information, mga gano'n, mga ideas, parang orientation, educational vlog, parang gano'n, no, and information vlog about Davao City, kung how is it going, kung gaano katotoo, gaano ka legit, gano'n, no, yung may mga speculations kasi, no, may mga presumptions, assumptions na mga nababasa, napapanood ang mga kababayan natin, mga Pilipino, no, na hindi taga Davao. So siyempre andito tayo, pinanganak tayo sa Davao City, so tayo yung magbibigay linaw, no, liwanag, tayo yung magkukumpirma as a Davaoenyo myself. So yun lang. So ngayon, if you are from Davao City, if you are Davaoenyo talaga na na-miss mo na yung Davao City, so pwede nyo kong pwede nyo kong sabihan, sana suporta, kung gagawa ba tayo ng ng panibagong channel, exclusive lang talaga sa mga lumang mga lugar sa Davao City, yun dati, noon at ngayon, parang ganon.
Kasi hindi naman ang iba lahat diyan ay nanonood dahil sa pagiging gala, no? Dahil sa pagiging gala. Kumbaga nanonood lang dahil sa 'yun. Dahil sa ano natin, Davao City featuring Davao City. Ano sa tingin nyo? Ano, gawa tayo ng ano, isang channel exclusive para sa lugar lang talaga na Davao City na ayun na nga, ang makarelate lang is Davaoenyo na mas at saka nga pwede tayong mag Cebuano dialect, no? Oo, hindi na tayo magsasalita ng Tagalog. Hindi na tayo magtatagalog. Kasi ito kasi sa totoo lang, bakit ako nagtatagalog dito sa channel na to, gawa nung ano, yun na nga, kinikater ko yung ano, Luzon, Visayas and Mindanao. Kahit hindi na itatanong, sasabihin ko pa rin na ang pinakauna ko palang subscribers and viewers ay mga kasamahan ko sa trabaho ng mga Tagalog ng mga taga Cavite, Inda, Laguna, Rizal, Bulacan and taga Metro Manila. Mga Tagalog talaga puro na curious, na lagi akong tinatanong, no, kung gaano ba daw talaga kaganda ang Davao City. Sobrang curious na ho talaga sila. Ang dami na napapanood ng mga vlog, ng mga video, bali-balita tungkol sa Davao na napakaganda nga daw talaga. So yun, mula nun parang naisipan ko na sige na nga i-vlog ko na nga lang ang Davao City. Kumbaga kasi pwede naman akong pupunta ng Davao, uwi ng Davao, tapos videohan ko yung lugar, tapos ipakita ko sa kanila kung gaano kaganda ang lugar. So sa ganong paraan malaman nila, di ba? Makumpirma ko as Davaoenyo. Pero sabi ko, siguro I know for sure na hindi lang sila yung nagtatanong about Davao City. So marami din siguro nag-aantay lang talaga na makahanap ng certain topics in the vlogs, no, about Davao. So yun, ang ginawa ko, gumawa ng channel ganun. So, sila yung pinakaunang subscribers sa yun. Dahil ko manood kinito. So mga Duterte ano din sila, no, mga supporter, mga Tagalog yun, mga taga Cavite, Batangas, Laguna, Rizal, Bulacan and taga Metro Manila. So yun, ay gumawa ng channel. Kaya mula nun, hindi na pwedeng magbibisaya, magsisibuano dahil nga sa mas maraming Cebuano or Visayan people na nanonood sa akin. Pero ayun, I still considering pa rin Tagalog kasi yun na nga, may mga kaibigan tayong mga Tagalog talaga na although marunong silang marunong naman silang mag-intindi ng Bisaya kasi nga Bisaya nga tayo, tapos kahit paano ini-educate ko rin sila, no. Parang ako yung nagbibisaya para mas lalong mapapamilyarize ho nila yung lengguwahe ho natin, yung ating dialekto, ano mamatawag dyan, kung dialekto o lengguwahe. So yun, but still alam nyo naman tayong mga Cebuano, Bisaya, Ilonggo, Tagalog o Ilocano, ano naman tribo, Napakalagan, Mapamaranaw, Magindanawan, di ba? Ano pa mga tribo natin sa Pilipinas? Kapag ginagamit ho talaga natin yung natin salita, komportable ho tayong magsalita to the point na hindi na nila maiintindihan ng iba, di ba? For example, magsisibuano ako, di ba? Alam naman talaga natin yung yung kakayahan natin mga Cebuano pag nagsalita ng Cebuano, ang bilis natin makipag-usap sa isa't isa. Minsan nga hindi na kailangan ng specific words, no, para magkakaintindihan tayong mga Bisaya, di ba? Through actions na lang, di ba? Gestures, ganon yun eh. So iba yung natin. Iba tayo magsalita kapag purong Bisaya. So maaaring hindi na tayo maiintindihan ng mga Tagalog. Pero kung kung word by word, parang ganon, formal Bisaya na pagkasabi, parang takas-makas statement, ganon. Sa kahit pa Cebuano, maiintindihan naman ng mga Tagalog yan eh, kasi familiar. Anyway, ano pa ba mga topic natin? Yan so dito lang tayo sa City Hall of Davao City. So itong area na to dito, San Pedro Square kung tawagin. Kasi nga, itong San Pedro Square, ginagamit ko to dito kapag mayroong gaganaping mga malalaking event. For example, Kadayawan Festival, Araw ng Davao, Pasko, Fiesta, at kung ano-ano pang mga occasions and events and mga important events dito sa Davao na ginaganap. So sinasarado itong San Pedro Square from there sa Bolton Street, dito sa harap nitong San Pedro Street, tapos dyan sa unahan, basta dito na area na to dito, sarado to dito, hindi ka basta-basang magiging one way na lang, tapos isa ang entrance and exit area. So hindi yung kung saan ka lalabas gusto mo magagawa, unlike pag ganitong itong normal days, diba? So lahat open. Pero kapag meron kaming mga special occasions and special events, kino-close to talaga yung mga area na to dito. Tapos yun na nga, ino-organize yung mga tao para iwas aberya, no, in the sakuna. So San Pedro Square, which is located ang ating City Hall of Davao dito sa may San Pedro City, San Pedro Street, Davao City.
So kapag ka heart of the city, so makikita ho natin yung City Hall, Sangguniang Panglungsod, City Engineering Office, basta City Hall. And itong ating humble stage sa may Rizal Park. Tapos meron tayo ditong 5 parke, no? So it's Rizal Park, Quezon Park, Osmeña Park. So yun no, bali 5, Rizal Park, Osmeña Park, Quezon Park, Bonifacio Park, tapos yun Centennial Park ba yun or Candelaria Park, basta hindi ko na alam, basta park siya. Hindi nga lang siya nakapangalan sa National Hero sa Philippines. Sa harap ng, tapos syempre San Pedro Cathedral or Metropolitan Cathedral. Yan na. Ikot-ikot tayo dito. Yan lang yung natin dito vlog. So yan ulitin ko mga taga Davao, agree ba kayo? Gagawa tayo ng isang channel para exclusive sa lang talaga Davao City na i-feature natin, like yun, yung mga istorya ng Davao City, gano'n no, na hindi ko alam kung itong mga Cebuanos, Ilonggos, Cagayanon, mga taga Jensan, taga Socsargen, mga Hiligaynons, Bacolodnons, 'di ba? Mga Tagalogs, kung ganahan silang manood ng na yon, ng mga ganong content natin about Davao City, yung ating kung anong hitsura na Davao City dati, gano'n no. So siguro it doesn't matter no kung magugustuhan nila yon, basta ang purpose ho nun is yun lang, makikater ko lang yung mga Davaoenyo na exclusive, kasi parang minsan naisip ko rin na may mga may mga videos, may mga vlogs ako dito about Davao City na hindi naman talaga siya relatable para sa ibang mga ethnicity, ibang tribes, ibang tribes and ethnicity no sa Pilipinas. So pero pag usaping mga politics, mga rules and regulations, economy, progress, mga gano'n no. So paano siya, relate naman yan kasi it's a universal topics or national topics. So yun lang siguro, thank you for watching. Alis na tayo dito, uwi na tayo no. Bye bye and ingat sa